Ama naming Yahuwa, dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Katunayan po nito, Ama, hanggang ngayon buhay kami at malakas. Higit sa lahat, taglay pa namin ang aming dakilang karapatan, ang tumawag at magpuri sa iyong napakadakilang pangalan. Amang banal, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakilinisin nawang ganap ang aming mga puso't kaisipan upang maging karapat-dapat po kami sa iyong banal na harapan. Amang banal, muli po kami mag-aaral ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba isangkap sa amin ang mga katangiang aming kailangan upang nang sa ganon buong linaw naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin sa mas lalo pa pong ikatataas ng uri ng aming mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan mo po ang aming kapatid na mangunguna sa aming pagsamba. Ipagkalob sa kanila ang karunungan, katalinuhang nagmumula sa iyo. Upang nang sa ganon, lahat po kami, Ama, makinabang. Maging kalugod-lugod kami sa aming mga pagsamba sa iyo. Narito rin po ang mga handog na aming isinimpan. Pakibasbasan nawa ang aming mga handog. Magamit po sa lahat ng kanyang kaukulan. Higit sa lahat-lahat, patuloy kaming maging kalugod-lugod sa iyong napakadakilang pangalan. Amang banal, pakibasbasan mo rin po ang aming mga ikinabubuhay. Pakibasbasan mo po ang aming mga kamay sa aming mga paggawa upang nang sa ganon, hindi lamang may pangtustos kami sa aming mga pangangailangan, lalo tigit sa lahat sa ganito po naming mga paghahandog sa iyo. Amang banal, buong-buo ang aming paniniwala na dinirinig mo po ang aming panalangin. Nagpatawad ka rin po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng ito'y buong galang po naming hinihiling sa iyo. Sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahusha na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, saman kayo nandun ngayon, tayo po ay nag-aalay ng taus-pusong pagpapasalamat sa Ama. Hindi lamang sa sentidong tayo po ay pinapayagan niyang mabuhay magpahanggang ngayon, kundi ang totoo, ito yung pinakahuli nating pagsamba ngayon at bukas sa taong ito ng 225. Tayo ay kanyang pinagpala. Marami tayong pinagdaanan, mga kapatid. Ng iba sa atin ay talagang mga survivors. Sa sintidong tayo ay nagkaroon ng mga karamdaman sa taong ito. Nagkaroon tayo ng iba't ibang mga suliraning halos talagang pinahirapan tayo bago maresolba. Dumaan tayo sa ang iba sa mga aksidente at iba't iba pang mga pagsubok sa buhay. At magpahanggang ngayon, mga kapatid, malinaw ang ating pag-iisip na tayo ay mayroong katutubo na katungkulan sa Diyos na manlalalang ang siya'y ating purihin, sambahin, at ating pong
bigyan ng kaluguran ang kanyang banal na pangalan. Kaya tayo bilang mga kabilang sa iglesia ni Yahushua o kahal ni Yahushua, yan ang ibig sabihin ng mga pagtitipon ng mga tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, tayo galak na galak. Tayo ay nagpapasalamat ng napakarami sa ating Diyos na si Yahuwah. Magbalik tanaw tayo sa ating mga naging buhay, mga kapatid, na ang lahat ng yan ay isa lang ang kahulugan, kung hindi dahil sa pagtulong sa atin ng ating Diyos, ng ating Ama na si Yahuwah, di sana tayo ay marahil ay hindi nakasama sa mga pagsambang gaya ngayon. Kaya sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay ating pong malalaman na ito ang higit sa lahat na ating ipinagpapasalamat sa Diyos. Tandaan ninyo, may dalangin ng ating Panginoong Yahushua noon, na ang tawag na doon ay Lord's Prayer. Ano po? Ang sabi, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya may pangalan ng Panginoon Diyos na noong tayo ay nandun pa sa dati nating pananampalataya, inuusal-usal natin yon. Sambahin ang pangalan mo, sambahin ang pangalan mo. Pero hindi natin alam ang pangalan niya. Kaya dito po, mga kapatid, sa gagawin nating pag-aaral, ay ating pong ituon ang ating pong pansin at ating pong pahalagahan at ating taimtim na subaybayan ang pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos. Hindi ho bago sa inyong kaalaman na sa pagdami ng tao ay sa pagdami ng iba't ibang pananaw tungkol sa pananampalataya at kaligtasan. Pinagdidibatihan ito, maging sa social media ngayon, talagang napakaraming tao ang talagang pinag-uusapan, lalo na nga po yung paksang tungkol sa pagiging Diyos daw ng Kristo na anak ng Diyos na ating tagapagligtas. Di po ba, mga kapatid? At ang iba po ay nagtatanong sa atin, ano ba talaga ang pangalan ng ating Panginoon Diyos at pangalan ng ating Panginoong Jesus? Jesus ba talaga ang kanyang pangalan? Kaya dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay ating malalaman ang katotohanan hindi naman po itinuturo sa atin. Sa tulong at awa ng Espiritu Santo, tayo po ay ginabayan at tayo po ay nakarating sa kaalaman tungkol sa tunay na pangalan ng anak ng Diyos at lalo na nga po sa tunay na pangalan ng Ama ng ating Panginoong Yahushua na ating Ama rin. Mga kapatid, alinsunod sa mga talata po ng Biblia. Halimbawa, sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 4, 10 hanggang 12. At itong sa translation na ito ay Sefer Abridged edition or rendition of the Holy Scriptures. Hindi ito binabasa sa atin noon. Salamat sa Diyos at tayo po ay pinayagan niyang makarating sa katotohanan ito. Babasahin ko po sa inyo sa tanong na ano ang pangalang ibinigay ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Ito, be it known unto you all and to all people of Yasharel, yan ang Israel, that by the name of Yahushua, Hamasiach of Nazareth, whom you crucified, whom Elohim raised from the dead, even by him does this man stand here before you all. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there Yeshua in any other. For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ayon po sa Biblia, ano ang pangalang ibinigay ng Panginoon Diyos na si Yahuwah para sa kaligtasan ng mga tao? Ayon po sa ating binasa, ay malinaw that by the name of Yahushua, Hamasiach of Nazareth, neither there is Yeshua in any other, for there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Sa makatwid, malinaw na ang pangalang ibinigay ng Diyos sa tao para tayo maligtas ay ang pangalang Yahushua. Dito sa bandang huli,
neither is there Yeshua in any other. For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. So nagkaroon po ng katotohanan lumitaw ngayon na isa lang ang pangalan sa ikaliligtas na ibinigay sa atin ng ating Diyos na si Yahuwah. Pero pansinin niyo po ang bandang huli. Neither is there Yeshua. Ano ba ibig sabihin ng Yeshua? Next slide po. Ganitong ating mababasa sa isang referensya, the Fellowship of Israel Related Ministries. Ang sabi, what is the meaning of the Hebrew word Yeshua? Ito po, Yeshua directly translates to salvation or deliverance. It derives from the root word Yashya, which means to rescue, deliver, or save. The concept of salvation in Hebrew encompasses not just physical rescue, but also spiritual deliverance and the provision of safety and well-being. Ayon po sa ating pag-aaral, ang sabi diyan kanina, neither there is Yeshua in any other name, for there is no other name. So ano ibig sabihin ng Yeshua? Yan, sabi po diyan sa ating aklat na binasang Fellowship of Israel-Related Ministries, Yeshua directly translates to salvation or deliverance. Anong salita ugat niyan? It derives from the root word Yashya, which means to rescue, deliver, or save. Sa makatuwid, ang kahulugan po ng Yeshua ay salvation o kaligtasan. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Alam nyo, kaya natin ito tinatalakay, bagamat ang nakararami sa atin, alam na rin natin ito. Una, magiging refresher ito. Pangalawa, para sa panig ng iba nating bagong mga kapatid, malaman po nila ito at masampalatayanan. At pangatlo, para din naman ito sa ating kapwa-tao na hindi pa natin kapanalig sa pananampalataya. Tanong, bakit po napakahalaga na malaman natin ang pangalang Yahushua? Sapagkat una, yan po ang pangalan na siyang ibinigay ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. Di po ba? Tatandaan natin yon. Kaya napakahalaga po nun eh. Kung sa iba, baliwala sa kanila, sa atin, napakahalaga po nun. Ngayon, ang tanong po natin ay eto. Bakit po hindi Jesus ang pangalang ibinigay sa Mesiyas o sa Kristo para tayo maligtas? Ang sagot natin, gaya ng dati, mga kapatid. Alam natin kasi na ang sabi nga, the name Jesus was given and used in the original text of the Bible, Hebrew and Greek. There was no letter J. Walang letter J doon sa alphabet ng Hebrew. Walang letter J. The apostles never used the name Jesus. Wala. Kaya kung ang Kristo ay nasa lupa na, halimbawa ngayon, tatawagin siyang Jesus, Panginoong Jesus, hindi po siya sasagot. Bakit? Hindi yun ang pangalan niya. Bakit nga? Ang mga apostol, kailanman na hindi nila ginamit sa orihinal na wika ang pangalang Jesus. Bakit nga? Ito pa. The name Jesus originated in the 17th century. 17 siglo lang. Raising questions about the original name for the Messiah. Ngayon, what is the correct name that leads to salvation? Ano ang tamang pangalan na ito'y magdadala sa atin sa kaligtasan? Ang sabi ng Biblia, the only name that was given to us under heaven and earth is Yahushua. Nag-iisang pangalan lang yun, mga kapatid. Hindi Jesus. Hindi Jesus. Hindi po Latino ang Kristo. Hindi po Spaniard ang ating Panginoong Yahushua para tawagin siyang Jesus. Alam niyo, ang tatay ko, ang pangalan niya Jesus. Ang tatay niya Jose. Ang nanay niya Maria. Kaya kumpleto, di ho ba? Ang sabi nga, dinerive nila sa Biblia. Sa pag-aakala na yun ay tama o totoo. Pero hindi pala eh. Sapagkat ang letter J na ating matagal na ginagamit, Panginoong Jesus, sa ating pagtuturo nung tayo nandoon pa, mga kapatid, yung pala naman wala sa alpabeto.
ng Ebreo, yung salita, yung letter J. Maging yung letter V, as in victory. Wala din po yan sa alphabet ng Ebreo, mga kapatid. O paano gagamitin mo ngayon ang pangalang Jesus? Di po ba? Anong kahalagahan na ating nalaman ng tunay na pangalan ng bugtong na anak ng Diyos ay Yahushua? Ang sabi ng Biblia ay maliwanag, sa pangalang ito, maliligtas tayo. Hindi ba natin dapat ipagpasalamat yan, mga kapatid? Yan ang higit nating ipinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Tanong, kailan pa ipinahiwatig ng Panginoon Diyos na si Yahuwah ang tungkol sa pangalan ng anak niya na may kaugnayan sa kaligtasan ng tao? Sa ating babasahin sa Bible, sa Exodus, ito nakasulat. Ayan. Behold, I am going to send an angel or a messenger before you to guard you along the way and to bring you into the place which I have prepared. Diyos ang nagsasalita, si Moises ang kausap. Be on your guard before him and obey his voice. Kailangan ay sundin nyo ang tinig ng anghel o messenger na isusugo ng Panginoon Diyos. Do not be rebellious toward him. Ito'y prophecy. Ito'y hula. Kinulaan na noong pa panahon ni Moises. Sapagkat itong Exodus, isa sa aklat ng Torah o 5 unang aklat na sinulat ni Moises. Ano ang sabi? Do not be rebellious toward him. Toward doon sa angel o messenger na hinuhulaan dito. For he will not pardon your transgression, since my name is in him. Take note of that. Part of the scriptures. My name is in him. But if you truly obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. Ayon po sa Biblia, kailan pa ipinahiwatig ng Diyos ang tungkol sa pangalan na kanyang ibibigay sa mga tao para tayo magtamo ng kaligtasan? Nung pang panahon ni Moises, sinulaan I am going to send an angel or messenger before you to guard you along the way. Ang sabi niya ay maliwanag. Ang sabi, do not be rebellious toward him. Toward dito sa angel or messenger na hinulaan dito sa aklat ng Exodus, for he will not pardon your transgressions since my name is in him. Makatwid, ang pangalan sa kaligtasan, ipinahiwatig na ng Panginoon Diyos, panahon pa nung unang panahon nila Moises, nang sabi, my name, the name of God, will be in him. Ano ba pangalan ng Diyos? Di ba Yahuwah? Di ba? Yad-Hey, Vav-Hey. At ang mamaya, inuunahan ko na kayo, bagamat alam nyo na ito, pero for the sake ng mga bagong listeners natin at mga nagsusuri, ang pagbasa sa alpabetong Ebreo ay hindi gaya ng pagbabasa natin ng mga sentence sa English at Tagalog at ibang wika, mula kaliwa pa kanan. Pero sa Ebreo ay mula kanan pa kaliwa. Di po ba? Ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah. Ang sabi niya ay, my name is in him. Kaya mamaya malalaman natin kung ang pangalang Yahuwah ay nasa pangalan nitong hinuhulang angel o messenger sa aklat ng Exodus chapter 23 verses 20 to 22. Malalaman natin yan. Ngayon. Sapagkat nauna na ako sa inyo kanina. Inunahan ko na kayo. Etong tanong natin para lalong maging matibay. Ano pangalan ng Diyos? Para ating malaman ng kanyang pangalan ay nasa pangalan nitong anghel na hinuhulaan sa Exodus. Next slide. Ito nakasulat. God furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, the Lord. Take note of the word Lord. Lahat ay sa uppercase o capitalized. L-O-R-D. The God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. Si Moses po nagsasalita. This is my name forever, and this is my memorial name to all generations. First generations hanggang sa huling henerasyon, ang sabi ng Diyos, this is my name forever.
So the name of God is unchangeable. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Irreplaceable. Hindi mo pwedeng palitan yan. Why? Because this is my memorial name to all generations. What is that name? L-O-R-D. Ano yung L-O-R-D na yan? Capitalize. L-O-R-D. Mga kapatid. Ayan po ang tinatawag natin sa ating maging sa ating relihiyon dati. Yan ang tinatawag nating tetragrammaton. Ano katunayan? Mga kapatid, eto, basahin po natin sa preface to the New International Version translation of the Holy Scriptures. Ito ho ating mababasa. In regard to the divine name, YHWH. Kaya dyan na hindi natin mababasa po yan, ano ho, kapagkat walang vowels, puro consonant po yan eh. Di ho ba? Commonly referred to as the Tetragrammaton. Kaya ang divine name of God is YHWH. Pero alam nyo, sabi ng Diyos sa ibang talata ng Biblia, I will reveal my name to my people. Sa ngayon ay ating binabasang YHWH, but ang sabi commonly referred to as the Tetragrammaton. The translators adopted the device used in most English versions of rendering that name as Lord. Capital L, lowercase O-R-D, in capital letters to distinguish it from Adonai. Another Hebrew word rendered Lord, for which small letters are used. Wherever the two names stand together in the Old Testament as a compound name of God, they are rendered Sovereign Lord. Sa makatwid, mga kapatid, mayroong tinatawag kaugnay ng pangalang banal ng Diyos na kung tawagin ay Tetragrammaton. Ano po yan? Yan po ang YHWH. Tayo noon, tumigil na lang tayo dyan eh. Di ba? Tandaan nyo ha, Tetragrammaton yan ha. Pangalan ng Diyos ha, YHWH. Ganon. Okay. Hanggang sa tumanda ang iba, hanggang sa mamatay ang iba, taklay sa isipan nila, YHWH. Yan po ang tinatawag Tetragrammaton. Ngayon, mga kapatid, atin pong alamin. Ano, sabi nga sa English, what does the Tetragrammaton or the divine name look like in Hebrew? Tingnan natin sa Hebrew, yung Tetragrammaton, yung YHWH. Next slide po. Ito nakasulat. Ayan. Sa ancient Hebrew, yan po, sa bandang itaas, yan ang itsura niyan. Yan ang pangalan ng Diyos. Sa modern Hebrew, underneath, yan sa ilalim, sa ibaba, yan po yan ang pagbigkas din yan po ay Yahuwah. Ano katunayang Yahuwah? Ito, sa bandang ibaba. Ayan, no? Basahin natin mula kanan pa kaliwa. Sapagkat tayo naman hindi eksperto sa Hebreo at Griego. Mayroon tayong mga alam na kukonti. Yung konting yun, kahit konti, pag nalaman natin, napakadakila nun, yung malaman natin ang pangalan ng Diyos. Ito ho, ayan, Yad, Hey, Vav, Hey. Kaya pagka binasa natin sa wikang Ingles, mula kaliwa, kanan, Yahuwah. Yung pangalan ng Diyos na yan, tatandaan natin, yan po ang ginamit ni Moises nang isulat niya ang aklat ng Torah. Hindi niya ginamit ang modern Hebrew, kundi ang ginamit niya ay ancient or Paleo-Hebrew. Kaya Yad-Hey, Vav-Hey. Tatandaan natin, mga kapatid, na ang pangalan ng Panginoon Diyos, ang sabi niya, my name is in Him. Kanino? Doon sa angel na hinulaan sa Exodus na ating binasa kanina. Ngayon, sa ating patuloy na pag-aaral, mga kapatid, alamin natin, sa ano pang ibang paraan, ipinahiwatig ng Panginoon Diyos ang tungkol sa pangalan ng ating Mesiyas para sa kaligtasan. Next slide. Aklat ng Numbers sa chapter 13 verse 16. Ito pong ating mababasa. Ayan. Sa NASB at saka sa Sefer Bridge Rendition or Edition. These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land. Ito yung pagkakataon noon na nagpadala itong si Moises ng mga espiya doon sa Kanaan
na yun ang pinaka-promised land na ipamamana ng Panginoon Diyos sa mga Israelitang napalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Nang sabi, these are the names of the men whom Moses sent to spy out the land. But Moses called Hosea, the son of Nun, Joshua. Binago ni Moises, ang tawag kay sa anak ni Nun, imbis na Hosea, tinawag niyang Joshua. Ngayon, pag binasa natin sa Sefer, the same verse and chapter, ang sabi, these are the names of the men which Moshe, paano mag-pronounce niyan? Moshe, yan ay sa Sefer, sent to spy out the land, and Moshe called Hosea, the son of Nun, Yahushua. Nakita ninyo, mga kapatid? Ayon po sa Biblia, paano pa ipinahiwatig ng Panginoon Diyos ang tungkol sa pangalan ng Mesiyas na kailangan ng tao para sa ating kaligtasan? Nung panahon ng pagsusugo itong si Moises ng dalawang espiya, binago niyang pangalan ni Hosea na anak ni Nun, ginawa niyang Joshua. Sa Sefer Bible, ang sabi, ang katapat po ng Diyos niyang Joshua ay Yahushua. Kaya unti-unti na lumilinaw sa atin po na pag-iisip ang tungkol sa hinulaan na pangalan noong anghel na isusugo ng Panginoon Diyos nang sabi, do not rebel against Him sapagkat your sin will not be pardoned because my name is in Him. Ang pangalang Yahuwah ay nasa pangalan ng tagapagligtas na ito na hinuhulaan. Ngayon, paano natin bibigkasin yung pangalang sa ibaba na yan? Hosea, the son of Nun. Paano natin babagkisin yan? Bakit natin binanggit na Yahushua? Tama ba yun? Next slide po, pakita natin. Ayan. Pag binasa natin, gaya ng pangalang Yahuwah, from kanan, pakaliwa. Ganon din po sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Ayan, ang katapat ng sa taas ay Yad, Hey, Vav, Shan, Ayin. Pagka binasa natin sa English, Yahushua. Di ba? Nandoon ang pangalan ng Diyos. Yahuwah. Yahushua. Nakita ninyo? Sa makatuwid, yung pong hula sa aklat ng Exodus na yun ay referido sa pagkakakilanlan natin sa pangalan ng tagapagligtas na ito ang ating pangalang dapat sampalatayanan, natupad po, mga kapatid. Kanino natupad? Sa ating Panginoong Yahushua. Kaya ayan ang pronunciation of the word Yahuwah and the pronunciation of the word Yahushua. Ayan, nakikita naman ninyo, nandoon yung prefix, Yahuwah para sa Diyos. Yahushua para sa tagapagligtas. Sa makatwid, nandoon ang pangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng tagapagligtas, alalaong bagay ang pangalan ng Panginoong Yahushua. Mga kapatid, di ba natin dapat ipagpasalamat yan? At sabi nga sa ibang talata pa ng Biblia, ang aking pangalan ng wikay, ibibigay ko sa mga Israelita. Isipin ninyo, ito na lang, matibay na pruweba. Sino ngayon ang presidente ng Israel? Benjamin Netanyahu. Nakita ninyo, kung hiwala sa prefix ang pangalang Yahu o Yah, na yun ang sabi nga ay pinaikling pangalan ng Diyos ay Yah, Y-A-H. Kung wala sa prefix, nasa suffix. Katulad ng Benjamin Netanyahu. Ang pangalan ng Diyos, Yahuwah. Ang pangalan ng Kristo, Yahushua. Kaya ang pangalan sa kaligtasan, hindi Kristo. Kaya yung sinasabi nila, Iglesia ni Kristo lang ang maliligtas. Kaibigan, ang pangalang, ang word na Kristo ay hindi pangalan sa kaligtasan. Baka pag narinig nila ito, baka baguhin na naman nila. Magpalit na tayo. Hindi nga pala pangalan sa kaligtasan yung pangalang Kristo. Bakit? Ang pangalang Kristo po, pangalang titulo. Nang ibig sabihin ng Kristo, Mesiyas. Sa ibang salita, the anointed one. Sa ibang salita, sa Tagalog,
pinahiran. Yung ba ang pangalan sa kaligtasan? No! Ang pangalan sa kaligtasan po, gaya ng ating alam, sabi ng Diyos, my name is in Him, Yahuwah, Yahushua. Bakit tayo nakasisiguro? Na sa ancient Hebrew, ang pangalang Yahushua ay ang pangalang ibinigay ng Diyos sa ating Mesiyas. Ito pa, patotoo, sa hula ng Biblia. Next slide po. Ito nakasulat. Sa talatang ito ay nakasulat, take silver and gold, make an ornate crown, and set it on the head of Joshua. Yahushua yan. Di ba? Alam na natin yan. The son of Jehozadak, the high priest. Then say to him, thus says Yahuwah of hosts, behold a man whose name is Branch, for he will branch out from where he is, and he will build the temple of Yahuwah. Yes, it is he who will build the temple of Yahuwah, and he who will bear the honor and sit and rule on his throne. Thus, he will be priest on his throne, and the council of peace will be between the two offices. Papansinin ninyong nakasulat diyan. Take silver and gold, make an ornate crown, and set it on the head of Joshua, Yahushua. Kaya talagang diyan pa lang sa lumang tipan, sa mga hulang yan, ay pinuspus na ng Panginoon Diyos ang mga katotohanan na dapat malaman ng lahat ng tao. Alam nyo, yan pong binasa natin yan, ay isang typological prophecy about an upcoming king high priest. What is typological prophecy? Ano ang typological prophecy? It is a prophecy that uses a historical event or figure to point to something far greater in the future. Kaya ito pong ating binasang ito, isang typological prophecy that means that ito'y gumagamit ng mga kasaysayan ng unang panahon na ito po ay tumutumbok o nagtuturo sa far greater in the future. So, katulad niyang binanggit na Joshua, Yahushua yan, talagang ito'y typological prophecy na ito'y isang historical event na ganap ng unang panahon na this points towards the far future. Kailan yung far future na yan? E di panahon ng ating Panginoong Yahushua, di ho ba? Kaya hindi Jesus ang pangalan ng tagapagligtas, mga kapatid. Hindi din Jehovah ang pangalan ng Panginoon Diyos sapagat walang letter J na, lalong walang letter V as in victory. Hindi rin po Yahweh ang pangalan ng Panginoon Diyos. Sapagkat kung Yahweh, paano ngayon matatawag ang Kristo? Yahuwah, paano yun? Kung Jehovah ang pangalan ng Diyos at hindi Yahuwah, paano mo tatawagin ang Kristo ngayon? Jehobayaan, paano yun? Ang gulo. Ito, napakasimple at logical at saka talagang biblical na nasa Biblia, meron ng typological prophecy for us to be sure na ang pangalan ibibigay ng Diyos sa kanyang tagapagligtas na anak ay walang iba kundi yung hango. Ang pangalan niya nandoon, Yahushua, Yahuwah, Yahushua. Nakita ninyo mga kapatid? Paano pa inilarawan sa ating binasang ito ang tungkol sa Mesiyas o tagapagligtas? Ang sabi, his name or title is Branch. Who is this king and high priest who is called a branch referred to? The Messiah. Ang Messiah. Walang iba ang Messiah kundi ang ating Panginoong Yahushua na tinatawag din noon sa typological prophecy na Joshua na yan ay nagre-refer din sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua na Yahushua nga. Di ba mga kapatid? Ngayon, anong kahulugan nung salitang Yahushua? Sige nga mga kapatid, basahin natin ito. Ito, referensya uli. Ay, maikli lang itong pag-aaral natin eh. Ayan o. Yahushua. It is a combination of two Hebrew words, Yahuwah at Yahshua. Ano ibig sabihin ng Yahuwah? Sa Strong's Hebrew number 3068, I am who I am. The self-existent one. Yan ang kahulugan pala ng pangalang Yahuwah. I am who I am, the self-existent one. What about Yahshua? Ayon sa Strong's Hebrew number 3467,
Ang ibig sabihin ng Yahshua, to save, be delivered. So, pag binagdugtong natin ang Yahu at Yahshua, magiging Yahushua. Na ang ibig sabihin, I am He who saves. Ako ang siyang nagliligtas o magliligtas. Kaya, mga kapatid, napakaliwanag ng mga katotohanan ng ating pong pinag-aaralan na ang pangalan po at kahulugan ng pangalan ng ating Panginoong Yahushua ay I am He who saves. Sa hula, hindi pa pinanganak ang Kristo. Ano ang sabi ng anghel ng Diyos kay Jose? Sapagat noon, plano ni Jose, iwanan niya itong si Maria. Bakit? Nagdalang tao, hindi naman niya sinipingan. Pero ang nangyari ay ganito. Pakinggan natin. Next slide. Ayan. Sa Mateo 1, sa chapter 1, verses 20 to 21. But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife. Nagpakita ang anghel ng Diyos sa panaginip, Jose, huwag mong iwanan yung iyong asawa na yan. Do not be afraid, huwag kang matakot. Natanggapin mong maging asawa mo si Maria na yung asawa. For the child, eto na, tumutukoy sa Kristo ito. For the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Ibig sabihin, nabuo ang bata sa sinapupunan ng iyong asawang si Maria dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. She will bear a son. Manganganak siya ng isang bata. And he shall call his name Yahushua. Nako, maging diyan pa lang sa tagpong yan ng hindi pa ipinanganganak ang Kristo, ay ipinagpauna na ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagsusugo niya ng isang anghel kay Jose. Nang sabi ng anghel kay Jose, she will bear a son. Sabi niya, ang asawa mong si Maria ay manganganak ng isang lalaki. And you shall call his name Yahushua. Ano ba kahulugan ng Yahushua? I am who saves. Ano nga bang sabi dito? For he will save his people from their sins. Kanina, doon sa ating binasa sa Exodus, sa hula pa lang, because if you will rebel to that angel or messenger that God will send, sabi niya kay Moses, he will not pardon your transgressions or your sin. Sino nga yun? Natupad yun sa Kristo. Ano pangalan? Yahushua. Bakit? Because he will save his people from their sins. Salamat sa Diyos. Itong higit sa lahat na ating ipinagpapasalamat sa Diyos. Kung sa dati, mga kapatid, may processional pa sila. Saan sa Biblia mababasa na kapag kay magpapasalamat, may processional? Akala ko ba ang prosesyon ng mga Katoliko ay ayaw ninyo? Kayo, in English nyo lang, processional march. Yung mga kato, processional march parade. Kayo, processional march. Dramatic entrance. Diba? Huwag niyong panunurin ang mga awit habang sila'y papunta sa kanilang paroroonan. Sabi ng ministro, manatili kayo nakatungo. Magbulay-bulay kayo sa isang taon na tayo iningatan ng Diyos. Walang masama doon sa sinabi niya. Pero saan mababasa sa Biblia na dapat mayroon pang processional march na yan? Ginawang dramatic para magbagbag ang kalooban ng sumasamba. At pagka nandoon na sa tribuna, tatay ang mga ministro, tumayo kayo at tayo mananalangin. Ang sabi ng ministro, pero binagbag na yung mga kapatid, para sabihin, napaka-spiritual ng aming pagsamba. No? Pag sinabing spiritual, alam mo yung totoo. Alam mo yung spiritual truth. Alam ba nila ang pangalan ng tagapagligtas? Hindi. Hanggang ngayon, Jesus sila ng Jesus. Higit na tayo. Kung meron mang dapat na magpasalamat ng malabis sa ating Panginoon Diyos, walang iba kundi tayong kabilang sa Iglesia ni Yahushua o kahal ni Yahushua. Bakit? Ipinakilala sa atin ng Diyos. Una, ang kanyang pangalan. Pangalawa,
ang pangalan ng kanyang bugtong na anak, pangalang tanging-tanging ibinigay niya para sa kaligtasan po ng mga tao. Mga kapatid, dahil diyan, anong dapat nating maging paninindigan? Dahil sa tayo po ay pinagkalooban ng Ama. Makilala ang kanyang pangalan. Makilala ang pangalan ng kanyang bugtong na anak. Ang tanong, paano natin pinahahalagan ito? Dapat nating i-share ang pangalan. Huwag nating ikakaila ang pangalang Yahushua at Yahuwah. Kapag mayroon tayong kausap na mga tao, huwag tayong magkaroon ng hesitasyon. Kailangan nating i-share habang may bibig pa tayo, nakakapagsalita pa tayo. Kahit kaninong tao, i-share natin. Alam ba ninyo, ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah. Alam ba ninyo, ang pangalan ng tagapagligtas natin ay Yahushua. Hindi Kristo ang titulo na yon ang magliligtas sa atin, kundi ang pangalang Yahushua. Kaya tayo ay Iglesia ni Yahushua, mga taong tinipon na sumasampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Tanong, mga kapatid, kinilala ba o inacknowledge ba ng ating Panginoong Yahushua yung pangalang ibinigay sa kanya ng Diyos? Next slide. Ito nakasulat. At ngayon ay wala na ako sa sanglibutan. Subalit, ang mga ito, ang tinutukoy niya, yung Iglesia, mga taong bumubuo sa samahang sumusunod sa Kanya. Ngunit ang mga ito nasa sanglibutan at ako'y paparian sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Habang ako'y kasama nila, iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Nakita ninyo? Iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin. Sila'y binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Kinikilala ba ng ating Panginoong Yahushua ang pangalang ibinigay sa kanya ng Diyos? Opo, mga kapatid. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya, ako'y paparian sa iyo, Ama. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Habang ako'y kasama nila, iniingatan ko sila. Ito na. Sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin. Sa makatwid, mga kapatid, kinikilala ng ating Panginoong Yahushua ang pangalang ibinigay sa Kanya. Pag binasa niyo po sa English, sa New International Version, I will remain in the world no longer, but they are still in the world. And I am coming to you, Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. Therefore, our Lord Yahushua acknowledged the name that was given to him by our God, Yahuwah. Kinilala niya, inacknowledge niya. Ano katunayan? Ang sabi niya, the name you gave me. Sa makatwid, mga kapatid, natupad sa ating Panginoong Yahushua ang mga hula sa Old Testament. Kaugnay nung kanyang pangalang tataglayin. Taglay ang pangalan ng Diyos, Yahuwah, Yahushua. Mga kapatid, paano tayo tinatawag ng Diyos sa panahon nating ito ngayon dahil sa kapangyarihan ng pangalang taglay niya at ng kanyang bugtong na anak? Next slide. Ito nakasublat, mga mahal na kapatid. Madamasanan natin ang kahalagahan ng ating pagkakilalang ito. Napakadakila nito. Sa araw na yon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan, yan ang pangalang Yahushua, ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko.
Kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Bakit? Para tayo, natatouch tayo pagka itong pinapaksa natin sa pagsambang ito, sapagkat napakadakila ng ating kapalaran. Maaaring kukunti tayo sa bilang, opo, kukunti sa bilang, sapagkat ang Kristo bago umakyat sa langit, 120 lang ang mga taong sumampalataya sa Kanya. Libo-libo ang hindi sumampalataya sa Kanya. Pero tayo, kahit kukunti, may garantiya ang Panginoong Yahushua sa atin. Ang sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama o kay Yahuwah sa aking pangalan, sa pangalang Yahushua, ibibigay niya ito sa inyo. Yan ang garantiya. Kaya mula nang tayo makaunawa, kailan yon? 2017? Hindi naman tayo sabay-sabay na inalis sa institusyon. Nung maunawaan natin ang pangalang yan, minahal natin, ikinagalak natin, with pride, sinasabi namin, Iglesia kami ni Yahushua. Opo, yan ang pangalang ibinigay ng Diyos sa ating ikaliligtas. Dapat tayong magpasalamat. Dapat nating itaguyod ang pangalang Yahuwah at Yahushua. Purihin ang Diyos. Salamat sa Kanya. Tumayo kayo, tayong mananalangin. Taon-taon, Ama, may maraming mga tao ang nagpapasalamat sa inyo. Salamat. Yon ang mga kataga na lumalabas sa bibig ng maraming tao. Kami higit sa lahat, nagpapasalamat ng malabis. Sapagkat hindi naman kami karapat dapat. Pero binayagan mo. Malaman namin ang iyong banal na pangalan, Yahuwah. At ipinaunawa mo rin ang pangalang tanging ibinigay mo sa mga tao para sa kaligtasan. Yan ang pangalang Yahushua. Kaya kahit kami nagdanas ng pagtatakwil, binaliwala kami, pinagtatawanan kami. Dahil taglay namin ang pangalan ng iyong bugtong na anak, maging ang banal na pangalan mo. Opo, pinagtatawanan kami, nilalait nila kami. Pero hindi kami gumanti sa kanila. Ang totoo, ipinanalangin pa namin sila sa iyo sapagkat hindi po nila naunawaan ang aming naunawaan. Naming hinihiling sa iyo. Sapagkat ang panahon ng mundo'y hindi na magtatagal, Ama, kung paanong ipinaunawa mo sa amin itong katotohanan ito. Sana po, maunawaan din po ng aming mga kamag-anak, mga kaibigan at kakilala, upang sila'y pumanatag na gaya namin. Ano man ang mangyari, panatag na panatag kami sapagkat ipinaalam mo na ang pangalan sa kaligtasan. Ama, salamat po sa lahat ng mga kabutihan mo sa amin sa halos magtatapos na taon. Hinihiling namin na sana'y basbasan mo po ang mga nanghihina, pagpalain ang mga may karamdaman, upang magamit mo pa po kami na kasangkapan sa paghahayag ng iyong mga salita, upang ang aral mo tungkol sa pangalan mo at sa pangalan ng iyong anak ay lumagana pa at makarating pa sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dalangin namin, aming sinasampalataya ng tinanggap at inari mo, sapagkat ang lahat ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua. Amen.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong paalaala. Ating i-share po ang ating podcast, ang 1001 Berean Questions, where we'll go into a deeper understanding of the Scripture. At maging ang Growing Up Yahusians ay inyo pong pakisubaybayan. Huwag po tayong magsawa, mga kapatid, na isama lagi sa panalangin ang lahat po ng mga tao sa mundo. Mga leader ng mga bansa, mga taong mangangaral ng Ebanghelyo, na sana po ay maunawaan din nila ang katotohanan, sapagkat pagka mayroong unity sa pagpananampalataya ay may peace, may kapayapaan at may pagpapatuloy pa natin ang pamamahagi po ng katotohanang ipinaunawa sa atin. Sana po pagpalain tayo ng Diyos at samahan sa darating na taon, mga kapatid, sapagkat ang darating na panahon, gaya ng alam na natin, ay papalapit ng papalapit. Sa pagdating ng Panginoong Yahushua, sa rapture, ay papahirap ng papahirap po yan. Asahan pa natin ang mga pagyayaring, mga, sabi nga, magbibigay ng takot sa maraming tao. Pero sa atin, na mga ipinaunawa na sa atin ang katotohanan, sabi nga sa Tesalonica, hindi na kayo mabibigla sapagkat alam niyo na ang mangyayari. Panatag na tayo. Hanggang dyan po at tayo po ay natatapos na sa ating pagsamba. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.